Hello everyone! Ngayon is Saturday. Katatapos lang ng ating work sa isang corporation or isang organization ng mga milyonaryong tao. Wow. Mga mayayamang tao dito sa may Edmonton at napakapalad natin kasi isa tayo sa empleyado doon. Ang trabaho lang naman natin is nagte-take care ng bata din. It's not nanny job but it's like related to child caregiver, pag-aalaga ng bata, kung saan ang mga member doon iniiwan nila yung kanilang mga anak sa club para magawa nila kung ano yung gusto nilang gawin. Kunwari pupunta sila sa kanilang exercise, activities, tennis or everything. Iniiwan nila yung mga anak nila. Most especially pag Saturday, Sunday kasi dito ang mga nanny, it's their holiday. And yeah, andun yung mga anak nila. At yun nga, pag-usapan natin ngayon kung paano ako naging child caregiver, nag-aral ba ako, or kumuha ba ako ng course bilang pagiging child caregiver dito sa Canada. Yun yung mga tanong na sasagutin natin for today. And ako is isa akong nanay lang sa Pilipinas. Nakapagtapos ako ng 4 years college. Hindi ako nag-aral ng child caregiver. Hindi rin ako nag-aral dito ng pagiging nanny. Bagkus natutunan ko lang ang pagiging child caregiver sa siguro sa pagiging experience ko na rin bilang isang nanny, kasi nag-work ako sa Hong Kong before bilang isang nanny sa isang Chinese family. And yeah, bata ang naalagaan ko ever since until now. And yeah, ang gusto ko talaga mag-alaga ng bata. At ang dami ring nagsasabi sa akin na bakit gusto ko daw mag-alaga pero hindi ko naalagaan yung mga anak ko when they were, or nung bata pa sila or nung baby sila. Yes, totoo yun mga kanani, kasi I did this for them. Kung hindi ko sinakripisyo ang pagiging pag-abroad ko or pag-alaga ko ng ibang bata, wala din silang kinabukasan for sure. And yeah, binaling ko ang pag-aalaga ko sa mga anak ko sa ibang bata, kaya tinuturing kong bilang isang anak ang mga bata dito sa pagiging nanny ko. Yeah, minamahal ko sila, inalagaan ko sila bilang akin na rin. And yun, ang pagiging child caregiver, hindi mo kailangang pag-aralan yan. Minsan natututunan mo, minsan nasa experience. Kailangan lang maging patient ka sa mga bata, magaling kang mag-handle kung nagtatantrum sila, you know what are the proper activities for them, kasi different ages may different attitudes yan, may different activities yan, may different na gusto yung mga bata na yan, kaya dapat kang marunong sa mga ganoong bagay. At minsan yung mga ibang hindi siguro alam kung paano gawin, kaya yon sila yung mga nag-aaral, ganon, kumukuha sila ng childcare, o kung gusto mo pang tumaas yung level mo ng kung paano pa mapapabuti ang pag-aalaga sa mga bata, yun, kailangan mo mag-aral, which is yun din ang gusto ko ring marami pang matutunan bilang isang child caregiver para mas tawag noon, yung mas maluwang pa yung pangunawa ko sa mga bata. And yun guys, para sa iba pang mga kasagutan sa pagiging child caregiver dito sa Canada, please subscribe my channel, Nanny Life in Canada, or at Ludi Nanny Vlog. And then comments down below kung may mga karagdagan kayong mga katanungan para sa pagiging child caregiver dito sa Canada. Bye bye you guys. God bless us all and see you to my next vlog. Thank you so much for subscribing. God bless us all. Bye bye.